I will do my best. I will do my best na meron kayong papaunin bago matapos yung events na ito at meron kayong matutunan. Siyempre, ma-build natin yung confidence ng bawat isa. Okay lang po ba before I start? Okay lang po ba palakpakan natin yung ating beautiful host? Sobrang lakas ng energy, alright? And napakagaling mag-intro. Thank you so much, Miss Iris. Yan, palakpakan mo natin, palakpakan, ha? Alright, since the virtual po ito, kung meron po akong masabing masakit, okay lang yun. Alright. So, siyempre, i-align natin yung bawat isa. Tama ba? Kung gusto mo talagang kumita ng malaki, yan, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, willing mong i-accept yung mga words na good or bad. Tama ba? At yun yung mga pag-usapan natin mamaya. At mas maganda kasi yun eh. Tama ba? Mas maganda kasi yun na yung mga hindi mo pa na-encounter or na-experience. Actually, this is not training, ha? Ito po ay mentoring, alignment, aayusin natin yung mga dapat aayusin. At siyempre, papagandahin nyo natin yung mga, hindi naman pangit, dapat pagandahin pa na system. Alright? Okay ba? Sound check muna tayo bago po ako magsimula. Para at least tuloy-tuloy po tayo. Ako po ba ay loud and clear? Kung ako po ay loud and clear, okay lang po bang pakitype sa comment section ang numero number 1? Ha? Para at least makapagsimula na po tayo. At bago ko po makalimutan, alright, palakpakan naman natin yung buong management dito po sa UR. Okay bang i-recognize natin? Okay bang milyong-milyong palakpak, virtual club, sa lahat ng management dito po sa UR online system? Bakit? Sila po yung mga katuwang po natin. Nakita mo naman kung gaano kaganda yung system. Napakaraming pinagdaanan. Still, lumalaban pa rin at napakaraming na-create na kumikita ng 6-figure a month. At may mga naging milyonaryo, soon to be, napakaraming maglabas ng sarili nilang sasakyan. Yan. Dahil po yan sa sistema. Bigyan ko kayo ng idea, meron ditong kumikita na ng 100,000 a month. Not only 100,000, kumikita ng 200 to 300,000 a month. Dahil sa ganitong sistema po natin. Alright? And may mga kumikita yung mga baguhan, 50 mil. Part-time, mga OFW, kumikita ng 80 mil. May mga 70,000. Iba-iba yung mga estilo ng kinikita sa mga part-time. Now, bakit merong mga kumikita ng malaki? Bakit merong mga kumikita ng maliit? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Are you ready? Eto na. Ready na ba kayo, ha? Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung kayo po ready na, ako po kanina pa, ha? Ready na rin ako. Alright, so before I start, siyempre, magkaroon muna tayo ng consequence. Para at least na every time na meron kayong marinig sa akin na medyo masakit sa tinga mo, ha? Demonyo ho yan. Yan. Okay lang ba kapag merong tanong yung speaker? Okay lang ba lahat ng mga nakikinig, nanonood, na gustong yumaman, sumagot? Yan. Kasi since the virtual ito, hindi ko po kayo matapunan ng laway. Ha? Kasi napakalayo nyo sa akin. Yan. Baka mamaya yung screen ko lang, punong-puno na ng laway ito. Alright. Okay ba? Okay ba? Every time na meron akong tanong, dapat sasagot ka. Kasi bakit? Siyempre, nandun yung cooperation po natin. Kapag nag-focus ka sa akin, ikaw yung tao na pinakaunang maging top 1 dito po sa UR Online System. Ikaw yung susunod na maging top 1. Yan. At okay lang po ba na kapag meron kayong marinig sa akin na medyo masakit na salita, medyo hindi mo katanggap-tanggap sa pride o sa ego mo, okay lang po ba isit aside natin? Okay lang po ba i-let go natin? Don't take it personally. This is mentoring. Alright? So normal po talaga yan kapag merong sugat, then nalagyan ng gamot, medyo makakaramdam ka ng kirot. For example, may ginagawa kang mali. Kapag nakarinig ka ng pagtatama sa iyo, medyo masakit. Tama ba? Kaya parang ano yan eh. Parang isda kung tawagin, di ba? So example, kapag kumakain ka ng isda, siyempre tatapon mo yung tinik. Tama? Yung kukuhanin mo yung laman. Now, ganun din po yung pag-uusapan po natin. Kapag medyo masaktan ka, okay lang yun. Accept mo yun. Tama ba? And learn every time kung ano yung may problem sa'yo. Tama? Ano yung may kulang sa'yo.
aralin mo. Alright? Okay ba? And siyempre, wag na wag mong kalimutang mag-take note. Bakit naniniwala po ako? Ha? According to my research, napaka-importante hong mag-take note. Bakit? I don't know kung ano yung situation mo right now, saan kang lupalok ngayon, ano yung problem mo ngayon. Hindi ko po alam. Ikaw lang nakakaalam dyan. And kung meron ka matutunan sa akin, mas maganda ma-take note mo siya. Tama ba? Ma-take note mo siya kasi mamaya magbibigay ko ng mga activity, etc. Gagawin kitang totoong leader, gagawin kitang warrior, ha? Gagawin kitang matibay pa sa asero. Yan, after natin mag-uusap ngayon. Alright? So, mas maganda makapag-take note ka. Kasi baka mamaya, after natin pag-uusap, ngayon, na-enlighten ka, ngayon, power na power ka. Tapos mamaya, awayin ka ng asawa mo, i-chat ka ng asawa mo, problema naman. Makalimutan mo lahat yung mga magagandang words na binanggit ko, magagandang mga advice na binanggit ko. Kaya mas maganda, pag may take note mo, after ng away, mag-review ka lang ng kaunti, alright, enlightened ka naman ulit. Tama ba? Maliwanag ba? Siyempre, may kasamang ballpen. Yan. May kasamang ballpen dapat yan. Yan. And siyempre, eto na. Eto na yung pinaka last. Kalimutan ko tuloy. Ano nga yung naisip ko? Alright? Marami pa sana tayong roles eh. Alright? Marami pa sana tayong roles. Ito pa. Pinaka last and very important. Okay? Please open your mind. Kasi bakit na kahit anong sabihin ko ngayon, kahit anong importanteng words na dapat mong malaman ngayon, kung iniisip mo yung jowa mo na hiniwalayan ka, ha? Kung iniisip mo yung past mo, iniisip mo yung problem mo, kahit ilang libong words pa yung ibagsak ko sa'yo para mapasok sa subconscious mind mo, hindi ka talaga matuto. Bakit? Sarado yung utak mo eh. Parang ganito yan. Pag itong baso, punong-puno ng tubig, kapag sinalinan mo, aapaw lang siya. Dapat palitan mo. Ha? Dapat empty cup, dapat ganun din po yung utak. Ganon din po yung utak natin. Kung meron ka mang mga iniisip ngayon, something financially, spiritually, emotionally, family problem, etc. Okay? Let go mo muna. Mag-focus ka muna sa akin, namnamin mo yung bawat words na marinig mo sa akin. Bakit? Yung mga nakakarinig, ilan-ilan sa words na binabanggit namin, yung mayaman na sila. Now, ang question is, gusto mo bang yumaman? Diretsahan na tayo. Yes or no? Gusto mo bang kumita ng malaki? Gusto mo bang maging milyonaryo talaga dito sa UR online system? O yung mga reaksyon niya, ha? Maging milyonaryo? Parang imposible, ha? Kaya nga, kapag sinabing maging milyonaryo ka, dapat masaya ka. Dapat excited ka. Tama? Hindi pwede nga, kikita ba talaga ako ng milyon? Nagdududa ka patuloy. Tama? Oo, ako na po yung magsabi sa'yo, ha? Even part-time ka o OFW ka, kahit anong oring busy ka ngayon, meron na tayong patunay na OFW na kumikita ng milyon. Now, ano ba yung technique? Ano ba yung sekreto? Bakit kumita ng milyon yung isang OFW natin? At yung mga ibang OFW na nagto-200,000, nagpa-500,000 accumulated na sila, laman ng account nila ngayon. Ito po yung sekreto. Pag-uusapan po natin. Are you ready? Actually, hindi po ako gagamit ng slide. Gusto ko pong isautak nyo lahat. Yung pag-uusapan po natin. Hindi lang ma-take note mo. Gusto kong papasok sa pinakailalim sa subconscious mind mo yung pag-uusapan po natin right now. Alright? Now, bago mangyari kumita ka dito, alright? Kailangan mo muna i-accept sa sarili mo, siyempre. Ang napakahirap kasi na part kapag gusto mong kumita, tapos hindi mo naman pinapriority yung negosyo. Sir, gusto ko talagang magkaresulta. Ang tanong, ano nang ginagawa mo sa negosyo mo? Tama ba? May sinimulan ka na ba? Inaral mo ba yung lesson natin? Sineryoso mo ba? O baka mamaya, pinurward-forward mo lang kasi gusto mong matapos ka agad. Tapos pag tinanong ka ng coach mo, ano na yung natutunan mo? Wala ka natutunan kasi hindi mo siya sineryoso, hindi mo sinautak. Especially, hindi mo sinapuso. Tapos, ngayon, naghahanap ka ng income. Naghahanap ka ng income, hindi ka pa nga nagpapa-enroll eh. Hindi ka nga pa nagpapa-upgrade eh. So I just want to, gusto kong linawin po sa inyo lahat.
Ang negosyo po natin, parang tindahan. Tama ba? Kapag wala ka, wala kang income. Tama? Hindi ibig sabihin na example, nag-enroll ka, nag-upgrade ka. Tapos, akala po kasi natin, sometimes, yung understanding po natin, after mag-upgrade, wala nang gagawin, walang ganon. Tama? Ibig sabihin, kaya ka nag-upgrade, kaya ka naging direct distributor para ma-full access ka. Tama? Para ma-access mo yung pagpapa-enroll, ma-access mo yung direct referral bonus, yung match sales bonus, at iba't ibang kitaan bilang distributor. Alright? Gusto ko pong linawin ha. Kaya since na nagsimula ka na sa negosyong ito, may account ka na, I know, member naman lahat ng mga nandito, tama ba? May sarili ka ng account, may sarili ka ng website, ikaw na lang yung kailangan. Ano yung next plan mo? Kailangan merong next plan eh. Hindi po kasi pwede na, sumali na ako, pa-budget-budget na lang, etc. Coach, may kita na ba ako? Walang hiya. Paano makikita? Wala pa kang next move eh. So yung next move natin, mamaya pag-uusapan po natin yan, ano yung step by step next move natin. Pero bago yan, alright? Bago mangyaring kikita ka ng 50 mil, 100,000, 200,000, up to million, or direct to the point, bago ka maging successful, meron muna tayong meron muna tayong babaguhin. Una, siyempre yung mindset, tama ba? I-align muna natin yung mindset mo. Ano ba yung una nating i-align sa mindset? Pakisabi nga, from employee, kung ikaw ay part-timer, or employee mindset, to entrepreneur mindset. Okay? Pakisulat ha. Ito yung pinakaunang bagbaguhin natin. Alright? Kahit anong negosyong gagawin mo. Kung magninegosyo ka, kung empleyado mindset ka pa rin, never ka maging successful. Tama? Kung gusto mo talagang kumita sa negosyo, i-accept mo na nagninegosyo ka na. Tama ba? Hindi kasi pwede na nagninegosyo ka, ang mindset mo, gusto mo ng sahod. Nagninegosyo ka na, gusto mo ng sahod. Di mo ba alam, lahat ng mga nagninegosyo, commissional income nila. Ang income nila, nagsisimula po sa commission. Galing po lahat sa commission. O parang ganito, products. Ha? So para mas maintindihan mo, products. Kapag ibininta mo doon sa customer, for example, 20 pesos, ang commission mo is 5 pesos. Alright? Kapag binili mo itong products na 20 pesos, kapag binili mo ito ng 15 pesos, kapag ibibenta mo siya ng 20 pesos, magkano commission mo? E di 5 pesos. Tama ba? Ganon yung example sa pagninegosyo. Hindi ibig sabihin na nagninegosyo ka, may products ka, tapos ang hanap mo, sahod. Hindi empleyadong mindset ka pa rin. Tama? So since na nagbi-business ka na, wala kang sahod. Maukomisyon tayo, Pat. Ha? Maukomisyon tayo. Okay ba? Okay ba? Okay ba maukomisyon? Now, gusto ko mas maintindihan nyo. Bakit maraming tao na ayaw sa komisyon? Unang-una, sa negative side, hindi sure. Tama? Hindi sure, nakikita ng malaki. Kasi bakit parang sugal yan eh? Tataya ka muna, tama ba? At tatrabahuin mo siya. Doon magsisimula yung income. Maraming hindi nagninegosyo kasi bakit? Dahil sa komisyon. Hindi nyo ba alam na kapag nagninegosyo ka, na yung kinikita mo bilang empleyado sa isang taon is pwedeng kikitain dito isang buwan sa pagninegosyo? Tama? Kasi bakit? Nangyari na sa amin eh. Hindi lang sa amin, nangyari na sa maraming tao na naging successful, hindi lang 100,000 ang kinikita every month, hindi lang 200,000, not only 200,000, hindi lang 6 figure, kundi kumikita ng million a month. Take note, million a month. Meron dito sa company natin, may kumita ng 5 million a month. Grabe no? Sa negosyo natin, dito sa AJJ, may mga kumikita ng million a month o 5 million a month. Minsan nga, nagsa 7 million a month eh. Ano yung negosyo nila? Kaya sa ginagawa nating negosyo, magre-recruit, magbibenta, magbibuild ng tao, bakit sila kumikita ng malaki? Yan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Alright? Yun yung pag-uusapan natin. Yun yung mga laman ng topic natin. Now, uulitin ko.
Gusto mo ba talagang kumita? Kung ikaw part-timer, kung kumikita ka ng 20,000, right? Pwede mo namang dagdagan ng 20,000 din dito sa UR Online System. O, for example, kumikita ka ng 20,000. So, since na nagpa-part-time ka, dapat, kahit part-time ka, full-time ka mag-isip. Dapat mas priority mo ang negosyong ito. Na kapag ka hataw ang pag-uusapan, walang salitang busy, nagninegosyo tayo eh. Kapag chinat ka ng coach mo, ha? Pag chinat ka ng coach mo, be grateful. Bakit? Nabigyan ka ng oras. Tama ba? Napapriority ka. Alam mo ba yung mentor mo? Alam mo ba yung coach mo? Napaka-busy niyan. Napakaraming tao inasikaso niyan. Napakaraming tao nagpapaturo niyan. Kung busy ang pag-usapan, yung busy mo, ganito lang siya kaliit. Ikumpara sa mentor mo. Tama ba? Kaya kapag chinat ka, kapag tinuruan ka na, kapag binigyan ka ng goal, kapag pinapriority ka na ng coach mo, be grateful, pasalamat ka. Tama? Maging active ka, makipag-communicate. Bakit? Swerte mo, ha? Negosyo mo ito, pero meron pang nagme-mentor sa'yo. Tama? O, eto. Paano ba natin i-shift yung mindset natin from empleyado to entrepreneur? Simpleng-simple lang. Oh. Tanggapin mong negosyante ka na ngayon. Tama? At ang goal natin, ha? Ang goal natin from employee sa comfort zone, makatawid ka dito sa totoong buhay ng mga nagninegosyo full time. Yun yung pinaka-main goal natin. Tama? Hindi pwede na, okay lang kasi may kinikita naman ako. Okay lang na hindi ako kikita dyan sa UR. Okay lang na yung mawala yung pinaghirapan kong puhunan. Hindi pwedeng ganon. Tama? Kaya ka nagsisimula kasi gusto mo nga magninegosyo eh. Sisikapin natin. Okay ba? So pag sinabing negosyo, pag sinabing UR, dapat proud ka na negosyo mo ito. Dapat ipagmamalaki mo na negosyante ka. Oh, malalaman natin yan kung tanggap mo na yung negosyo. Kapag ka-active ka na magpo-post, mini-mention mo na yung UR, sinishare mo na yung post ng page sa UR, tama? Very proud ka mag-post ng products kasi nagninegosyo ka. Very proud ka mag-share ng negosyo doon sa ibang tao kasi nagninegosyo ka. Tama ba? At araw-araw mo siyang ginawa, pinanggigilan mo na siya. At every time na merong rejection, wala kang pakialam kasi nga negosyante ka na. Doon natin malalaman na yung mindset mo, negosyante na. Doon magsisimula, nakikita ka. Tama? The more na in-accept mo, the more na mapasitibo yung pag-accept mo sa negosyong ito, doon sasabog yung income mo. Many reason bakit may mga hindi kumikita dito. Kasi bakit nagninegosyo nga, ang mindset, empleyado pa rin. Nagninegosyo nga, kapag na-busy sa pagiging empleyado, nakakalimutan na yung pagninegosyo, hindi na minamaximize yung oras. Now, hindi ko naman sinabi na kapag nagninegosyo ka, kailangan ba talaga full-time, maraming oras? Hindi. You need to maximize your time. Hindi po ako naniniwala na sobrang busy mo talaga all day. Busy ka lang kasi bakit mareklamo ka kasi? O, bakit? Ito ha, reality check po tayo. O, bakit mo nasabi na kahit part-time ka, ay may oras ka pa rin? Tama? Hindi ako naniniwala na wala kang isang oras na bakante sa isang araw. Ha? Imposible mangyari yan kung 24 hours ka nagtatrabaho. Tama ba? Meron at meron ka talagang oras na natitira. Bakanting oras. Kaya kung gusto mo talaga mag-show up, gusto mo talaga magka-resulta, yung free time mo, as part-timer, alright? Gamitin mo, sulitin mo sa pagninegosyo. Oh, mamaya pag-uusapan natin ano ba yung gagawin natin in the short time sa pagninegosyo mo as part-time. Ito na, ha? Pero siyempre, first, you need to accept na negosyante ka na. Very proud. Be proud, ha? Na nagninegosyo ka na. Tama ba? Para at least unti-unti mong matutunan. Unti-unti mong matutunan yung mga mindset ng mga nagninegosyo. At unti-unti mong mag-give up yung pagiging empleyado. Now, I am not against for being employment. Kasi bakit? Diyan din po kami dumaan eh. Lahat kami na nandito sa UR Online System, may mga iilan lang na hindi nakadaan ng pagiging empleyado. Pero mostly, lahat kami dumadaan dyan. At isa sa mga dahilan bakit kami naging
successful sa ganitong business. Bakit? Accept ka agad namin eh. In-accept ka agad namin. Wow, negosyante na ako. Di ba? Kaya mo bang sabihin sa sarili mo? Kaya mo bang sabihin na negosyante ka na? At alam mo bang negosyo mo, hindi lang siya part-time? Alam mo bang negosyo mo, hindi siya maliit na negosyo? Alam mo ba yung negosyo mo dito sa UR Online System, katumbas ng isang franchise ng Jollibee? Bakit? Yung income mo, pwede kang kumita ng milyon-milyon? Parang imposible, di ba? Parang imposible. Pero I tell you the truth, yung negosyo mo dito, kahit 16,000 lang yung kinapital mo or 10,000, 12,500 lang yung kapital mo dito, nagninegosyo ka kasing laki ng negosyo ng Jollibee. Tama? Kaya pag tinanong ka ng kapitbahay mo, pag tinanong ka ng kilala mo, nagninegosyo ka, oo, sa UR Online System, ha? Sa AJG, sa Orbis Victus International. Gaano ba kaganda ang negosyo mo? Kasing ganda ko. Alright? Meron dito, yung reaction, may pag-asa pa, ha? Nanay, ikaw na, ha? So, talaga, ha? Oh. Nanay nga, proud na proud eh. Ano, kaya mo bang tanggapin? Kaya mo bang ipagsigawan sa timeline mo? Ha? Kaya mo bang ipagsigawan sa lahat ng kakilala mo na negosyante ka na? Yung negosyo mo kasi laki ng franchise sa Jollibee. Tama? Nakuha nyo? So you need to decide now. Kailangan mo magdesisyon. Magdesisyon ka muna. Tama ba? At unti-unti dapat, hindi yung bakit meron kayong naririnig na mga hindi nagkakaresulta sa ganitong business? Simple lang. Simple lang. Bakit? Sa una, masaya. Unang buwan, pangalawang buwan, at pangatlong buwan, sabihin natin, tumagal ng 1 taon yung pagiging masaya sa pagninegosyo. Pero hindi kumita. Hindi nakatikim ng income. Nag-quit. Yun yung mga taong nag-blame na sa ganitong negosyo. Yun yung mga taong magsasabi, kala ko ba maganda dyan? Kala ko ba okay dyan? Kala ko ba kikita ng malaki dyan? Kala ko ba may mangyayari dyan? Yun yung mga taong nagsasabing gano'n. Pero ang totoo, sila lang din naman yung may kasalanan eh. Kasi bakit? Nakapasok na sa negosyo, nag-give up pa. Ha? So yun yung pinakaunang gagawin natin kung gusto mo talagang kumita ng pera. Tama ba? Kapag nagsimula ka sa negosyo, huwag ka agad pera yung hahanapin. Sana yung income ko, coach? Pambihira ka naman. Parang naghahanap ka ng utang, ha? Sana yung income ko? Hindi yung most. Excuse me. Since na nagsisimula ka magnegosyo, ang hahanapin mo, coach, ano ba yung aaralin natin? Ano pa ba yung aaralin ko? Ano pa ba yung kulang? Ha? Dapat doon ka uhaw. Hindi yung coach, pagkano na income ko, wala ka pang invite eh. Wala ka pang naipasok na tao, spillover pa lang sa lake. Kulang pa sa right para pipili ng 1818. Hanap ka ng hanap ng income. Points pa nga eh. Yeah. Points pa nga, di ba? Parisan mo. Ha? At huwag kang aasa sa spillover, siyempre. Kasi pag umasa ka sa spillover, abutin ka ng siyam-siyam. Puro points yung income mo. Buti kung papayag si Doc Ed, ha? Na i-withdraw natin yung points. Aba, milyon-milyon yung ma-withdraw natin pag points yung basihan. Tama? Nakuha nyo? So, yun yung unang gagawin. Aral muna, ha? Aral muna. Ano pa yung mga aralin? Una, since online, imamaster mo muna yung pag-online. So, ito yung mga laman sa pag-master sa online. Profiling mo, tama? Palitan mo yung mga post sa timeline mo na puro kadramahan at laman. Balita ni Bongbong Marcos, pinost mo, wala ka namang income doon. In fact, naka-influence ka pa ng negative sa mga kapitbahay mo, sa mga friend mo sa social media. Palitan mo ng negosyo. Yung pagpupost mo nung hindi ka pa nagbi-business, ngayon yung i-post mo sa timeline mo, puro business. Sundan niyo? So yun muna yung ayusin natin. Yun muna yung ma-practice mo natin. Mag-post ka ng mga positive vibes. Mag-post ka ng mga positive influence. Tama? So yun yung mga unang gagawin. Pangalawa, pa-practice ka kung paano mag-video, paano magsalita sa kaharap ng video. Yun yung mga kailangan gagawin eh. Kailangan mo makita sa social media na mukha mo talaga yan. Kasi
Guys, hindi lang po tayo nagbi-build ng ano ha, nagbi-build po tayo ng relation to each other ha. Nagbi-build tayo ng relasyon doon sa mga taong gusto natin isali dito. Kaya make sure na yung mukha mo talaga dyan sa social media, sa Facebook mo, pangalan mo talaga yung nakasulat dyan. Hindi yung, tama? Pangalan mo, Juan de la Cruz. Nakapangalan sa FB mo, Coco Martin, pabihira. Meron pa, ginagawan Chinese yung pangalan. Hindi ka naman Chinese. Tama ba? So, make sure yung pangalan mo talaga. Kailangan mo ipagsigawan sa social media. Yung profile at yung cover photo. Tama? At yung mga post mo, kailangan mong humarap sa social media. Now, para at least makilala ka sa mga... Kasi bakit hindi naniniwala yung mga kamag-anak mo? Baka kasi kulang pa sa profiling. Baka kasi hindi ka pa nakilalang nagninegosyo. Baka kasi hindi ka pa nakikita seryoso ka sa negosyo mo. Baka kasi laro-laro pa lang, testing-testing pa lang. Ayaw nilang madamay sa ka-testing-testing. Baka kasi kung mag-failure, damay sila, di ba? So, be proud, ha? Be proud sa social media first. Tama? Para at least, unti-unti mo ma-accept yung pagninegosyo. Nasundan? Nasundan ba? Alright? Kakasabi ko lang, pag merong tanong, dapat merong sagot. Yeah. Ha? Oh, yes. Umiisa nito, active na active, ha? Si Sir Salvador, palakpakan naman natin, kanina lang, kaka-incas niya lang, ha? Kaka-video niya lang din, ha? Kaka-video niya lang, kaka-incas niya lang. Palakpakan naman natin yan. And soon to be, lalaki at lalaki, yung team natin dyan sa Bicol, ha? Paniwalaan mo yan. Yan. Alright? Next, pagtanggap mo ng nagninegosyo ka talaga, doon na po magsisimula yung income. Doon nakikita ka ng 5,000. Hindi ka agad malaki. Tama? Hindi ka agad milyon. Grabe ka naman. Gusto mo ka agad kumita ng 100,000 tapos ang laman ng business mo, puro sarado, puro drama. Tama? Puro reklamo, coach, busy ako. Atin ka ng Zoom. May dinner pa. Kung mga mo ko, busy ako. Wala bang discarding kayang gawin para maka-attend ng Zoom? Hindi ba pwedeng mag-active pagdating sa Zoom para matuto ka agad? Tama? Maniniwala ka sa akin, bago ka kita ng malaki, dapat malaki na rin yung laman ng utak mo. Tama ba? Dapat marami ka na rin alam. Doon ka kikita ng malaki. So, aralin mo na, to paano na yung income. Tama ba? Kasi kapag natutunan mo yung ganitong negosyo, napakabilis kumita ng income. Napakabilis kumita ng pera. Busy. Yung kikitain mo sa isang taon, bilang pag-i-empleyado, kayang-kaya mo kitain dito in the short time. Kayang kitain mo dito sa loob ng isang buwan. Ganon po yung potential ng negosyo natin. Tama? Kaya ano pipiliin mo? Habang sa pagtanda mo, mag-i-empleyado ka? Or 3 to 5 years na gagawin mo ito very, very seriously, ha? Yung UR online system, maging successful ka. So, ikaw yung mamili. Ikaw, 5 years? 3 years? Napakatagal naman nun. O, reality check muna tayo. Ilang taon ka na ba dyan sa empleyado side? Ilang taon ka na ba dyan nag-i-empleyado? Check mo muna yung situation mo. Kung nakabili ako ng bahay, nakapagpaaral ako ng mga anak, dumami anak ko. Alright? Ano ko ng ariyan, nakapundar ako. O, ang tanong, gaano siya ka-long term? Yung income mo bilang empleyado. Tama? Kasi long term yung pinag-uusapan natin eh. Meron kasing age limit pagdating sa empleyado eh. Whether you like or not, pag 60 years old ka na, you're fired. Tama? Now, ang tanong, pag buhay ka pa sa 60 years old, what's next? Ano yung next move mo? Aasa sa anak. Yung anak mo hindi negosyante. Tama? Hindi negosyante. Mag-aasawa, magkaanak. Your present situation, ha? Yan yung future sa second generation. Kapag hindi mo sineryoso yung negosyo dito. Tama ba? So kung ikaw nandito ka, ikaw yung magbe-break. Ikaw yung magbe-break ng kahirapan. Ikaw yung magbe-break ng barrier na yan. Puputulin natin yan. Ha? Sisirotsohin natin yan. Para tama, maputol na yung kahirapan na yan. Alright? Nasundan? Pilitin mo, ha? Pilitin mo. Kahit hindi mo accept na magre-recruit ka, magbibenta ka,
Kung gusto mo talagang mag-success sa negosyong ito, matapos yung kahirapan mo, pilitin mo magbenta at mag-recruit. Bakit? Lahat ng mga yumayaman na sa pagbibenta. Lahat ng mga yumayaman, maraming tao na nagtatrabaho under sa kanya. Yun ang mga yumayaman. May reason walang yumayaman sa pag-iempleyado. Bakit? Trabaho ngayon, income sunod na buwan, gagastusin, trabaho ulit. Ganon siya, ganon yung routine. Kaya yung mga mayayaman, kahit nagtatravel, may nagtatrabaho sa kanila, kumikita pa rin. Tama? So yun yung ipopost natin yung sarili natin. Pilitin mo sa ayaw at sa gusto mo. Para sa ikayaman, para sa future, ha? Sa mga anak mo, sa kabit mo. Ha? Sali na tuloy yung kabit. Excuse me. Ayan, next tayo. Ha? O ngayon, accept mo na. O, ito, accept mo na. Yung pangalawa, yung tinatawag na discipline over motivation. Ha? Discipline over motivation. Hindi pwedeng sipag, hindi pwedeng sapat na yung sipag lang. Tama? Hindi pwede kasi yung sipag-sipag lang. Ha? Maraming taong masipag eh. Hindi ako naniniwala na sipag at tiyaga. Hindi ko naniniwala dyan. Yan ang pinakamaling mindset sa karamihan, yung sipag at tiyaga na. Sabi nila, sipag at tiyaga nga, nasa maling opportunity naman. O di ba, pag tumingin ka sa labas, pag-usapan natin enforcer, napakaraming masisipag na enforcer. Biro mo, ulan, init, araw-araw, nasa labas. Nag-a-assess ng masasakyan. Mainitan, maulanan. Magkasakit, okay lang. Nagsisipag, nagtsatsaga. Tanong, kumusta ang buhay? Ayun, enforcer pa rin. O, security guard. Pag-usapan natin, may mga security guard ba dito? Kagaya ko, dati. Araw-araw, nakatayo. Nasa init, mag-assist ng sasakyan. Ang sisipag, ang tsatsaga sa trabaho kasi tumatagal. Kumusta buhay? Tama ba? So, hindi ako naniniwala sa sipag at tiyaga. Kung masipag ka lang din naman, ha? Matyaga ka lang din naman. Kung matyaga ka, ilagay mo sa tamang opportunity. Tama ba? Didisiplinahin mo yung sarili mo sa pagtsatsaga. Saan? Ilagay mo dito. Bakit? Kasi kapag nagsipag ka dito, nagtyaga ka dito, after 5 years, meron kang aanihin, makapag-build ka ng network. Tama? Nakuha nyo? Hindi ka ba nagtataka? 10 years ka na dyan, nagtsatsaga ka pa rin, nagsisipag ka pa rin, tama? Lipat ka lang kaunti, tawid ka lang dito. Ha? Tumawid ka sa kabilang barangay. Ha? Sisipagan mo ulit, tsatsagain mo ulit. Eh kung yun yung present situation mo ngayon, sinisipagan mo, ang tagal-tagal mo na dyan. Ang tagal-tagal mo na dyan, sinisipagan mo pa. Sinisipagan mo, wala namang maganda nangyari sa buhay mo. Edad lang yung lumalaki. Aba, mag-isip-isip ka na. Tama? O since na nakapag-start ka na. Since na nakapag-start ka na, nakatawid ka na, kasi siyempre nag-member ka. O ito na pag-usapan natin yung discipline. Ha? Dapat consistent. Dapat consistent yung gagawin ng negosyo. Hindi yung gagawin mo lang kasi namumotivate ka ngayong araw. May motivation or wala, gagawin mo yung part mo bilang nagninegosyo. Andyan yung apply mo or wala, gagawin mo yung business mo. Hindi pwede nagdidepende ka. Sana ba yung share ko? Sana ba yung coach ko? Kung may alam ka na, apply ka agad. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Bakit? Yung negosyo natin, parang marathon. Ha? Pag binilisan mo, may chance kang mabilis manalo. Nakuha niyo? Pag tinudo mo talaga ng tudong-todo, maniwala ka sa akin, mas mabilis ang resulta. Kapag naghihintay ka pa sa busy coach mo, mababagal, matatagalan ka talaga, mabagal pa sa pag-go. Totoo. So dapat yung pag-move ng business, yung disiplina sa pag-move ng business, samahan ng kaunting motivation, consistent araw-arawin mo. Bakit? Parang nag-gym. Ito, pagsawa natin. Parang nag-gym. Sa first day, siyempre masakit. Masakit talaga. Ha? Kapag inaraw-araw mo, napapansin mo na unti-unti din lumalaki ang katawan mo. Tama? Gumaganda yung katawan mo. Naging ano na, naging tawag nito, naging Rambo na. Alright? So, maging basic na lang sa'yo.
So, ganun din yung business natin. Kapag yung discipline mo, very, very consistent na ginagawa mo yung business every day, every time na meron kang time na gawin ang negosyong ito, humahataw ka, may kasama o wala. Believe me, 3 to 5 years, your life will never be the same again. Ganon yung mangyari sa'yo. 365 degrees, magbabago at magbabago yan. Ganon po ka-importante. Hindi yung, tagal mag-online ni sir. Ang tagal, wala man lang message sa akin. Hindi man lang nagpaparamdam. Hindi man lang, hindi pa nagchat-chat. Ano kayong next? Pero napakarami ng sinend na video sa'yo. Hindi mo siya inaral. Hindi mo ni-review. Hindi mo pinanggigilan. Especially yung lesson training natin, which is 7 lesson. Tama ba? Ando na yung tinuturo yung pagpupo sa online. Paano magre-recruit? Paano mag-follow up? Paano gagawin ang business in basic? Alright? Paano gagawin ang business na basic? Nandun na. Napasa na sa'yo. Ano pa bang hinihintay mo? Kailangan mo bang imumotivate araw-araw para gagalaw ka? Guys, ang motivation na sa'yo din. Hindi sapat ang motivation namin na imumotivate ka. Hindi sapat yung kaalaman namin na imumotivate ka para mataas yung confident level mo. Bakit? Ang totoong motivation, nasa sarili mo lang din. Look at your side. Saan? Pamilya mo. Tingnan mo. Alright? Bakit kailangan mong gagawin ito? May magtuturo o wala? Tingnan mo kung sapat na ba yung yaman nila ngayon. Yung buhay nila ngayon. Sapat na motivation na yan eh. Situation mo right now. Tingnan mo. Tama ba? Sapat na yan para manggigil ka na gawin ang negosyong ito. Tama? Imumotivate ka man namin o hindi. Ganon din kami. Tama ba? Nasundan? Nasundan? Kaya, protect yourself. And review every time. Kailangan mo mag-review araw-araw. Kung ano yung mga move na nagawa mo sa business. Consistent ba? Baka mamaya, okay, isa, dalawa, tatlo, apat, 5 na prospect lang. Ayaw mo na. Kasi reject eh. Ayaw eh. Ayaw kasi sumali eh. Dami-dami pa sinasabi eh. Tapos takot ka na ngayon umulit. Kasi nga, dala ka na sa mga sinasabi nila. Hindi mo ba alam na ang experience mo, yun ang totoong learning? Hindi mo ba alam yung hataw mo, yung mga madadaanan mo, yung totoong kaalaman? Tama ba? Kaya ganun ka-importante. Kahit masakpan ka, sugatan ka, tuloy. Alright? Disiplina. Yun yun. Nandyan pa ba kayo? Tingnan na natin, i-check na natin. Dalawa pa lang mo yung topic natin, From entrepreneur, parang employee. Isip natin pagiging entrepreneur. Pangalawa, discipline over motivation. Yan, tandaan nyo po yan. Bago mangyari yung inaasam-asam mo, yung gustong-gusto mo, yung gusto mong maging income, yung gusto mong maging buhay, bago mangyari yan, chichit muna natin yung makina kung condition pa. Ikaw yun. Ikaw yung makina na yun. Ito na. Pag-uusapan natin, how to lead even without position. Yan yung pangatlo. How to lead even without position. Yan. Leadership kahit wala ka pang rank o malaking team. So, yun yung pag-uusapan natin. Now, kung wala ka pang ililid, wala ka pang tao na ililid, at wala ka pang posisyon, sino tuturuan mo? Sino bibigyan mo ng rank? Sino ba? Siyempre ikaw. Sarili mo muna. Tama ba? Sarili mo muna ililid mo. Tama? Gusto mo magturo ng ibang tao, pero yung sarili mo hindi mo pa naturuan? Gusto mo magkaroon ng ranggo yung ibang tao, pero yung sarili mo wala pang ranggo?
Gusto mo silang matuto, magka-resulta, pero sarili mo hindi pa nagkaka-resulta. Hindi ibig sabihin yung resulta ay pera. Ang totoong result, learning. Tama? Yung attitude mo, paniniwala mo, tama ba? Okay na ba yung commitment mo, disiplina sa sarili mo, negosyante ka na ba mag-isip? Sarili mo muna. Turuan mo muna sarili mo. O paano i-lead yung sarili? Turuan mo sarili mo paano mag-prospect. Ha? I-goal sa sarili mo paano maging silver executive. Paano maging totoong networker. At totoong disiplina bilang networker. Sarili mo muna. Ikaw mo kasi as a leader, siyempre mauuna ka. Tama? Paano ka susundin ng maraming tao na gusto mong tuturuan kung walang nakikitang proof sa'yo? Nakuha nyo? Ikaw muna yung sugatan. Ikaw muna yung luhaan. Ikaw muna yung dadaan sa sandamakmak na rejection bago sila. Bakit? Bakit ka nila susundin? Kasi bakit may experience ka? Tama? Marami ka nang alam. Tama? So sarili mo muna kung wala ka pang leader ngayon. Sarili mo muna. Tama ba? O, reality check ulit tayo. Alam mo na ba paano mag-prospecting? Alam mo na ba yung tinatawag na 5 fingers of network marketing? Kabisado mo na ba magpapa-enroll? Kabisado mo na ba yung final session, yung enrollment video natin? Kabisado mo na ba? Kabisado mo na yung mga lesson training natin? Tama? Na kahit nakapikit ka, naaalala mo pa rin yung topic. Kabisado mo ba? Right? Excuse me. O, nandyan pa ba kayo? Sorry. Ayan. So, yun yung. Paano i-lead? Paano mag-lead? Alright? Kahit wala kang posisyon, kahit wala ka pang mga leader. So, sarili mo po na. Tama? Make it sure na matutunan mo lahat ng system natin. Hindi isang beses lang dadaanan yung lesson training natin. Hindi 5 times, hindi 10 times, hindi 20 times, even 100 times. Even kami, when I was started sa ganitong business until now, continuous learning pa rin. Pinag-aaralan pa rin yung mga possible moves, possible innovation, possible yung technique, mga strategy. Pinag-aaralan pa rin namin yan. Now, sir, hanggang saan ba hanggang kailan? Hanggang saan mag-aaral ng negosyo? Hanggang tumanda ka. Kasi paano pag matanda na ako? Balik na rin natin. Hanggang magiging bata ka ulit. Walang ganun. Alright? Eh, sir, paano kasi may edad na ako eh. May edad ka na? O, ito pag-usapan natin. Sinong member mo sa family? Ha? May anak ka ba? O, ipasa mo sa anak mo. Tama? May apo ka ba? Ipasa mo sa apo mo. May pamangkin ka ba? Ipasa mo doon sa pamangkin mo. Nagtataka nga ako eh. May mga ilan dito nag-i-sponsor. Tama? Ng ibang tao, marketer especially. Pero merong anak na tambay. Merong anak na nagtatrabaho na hindi ipinasok sa ganitong business. Alam mo naman. Tama? Alam mo naman kung ano yung future dito. Bakit hindi mo sila ipasok? Bakit hindi mo sila i-member? Bakit hindi mo sila i-influence sa ganitong negosyo? Eh, ang ganda-ganda dito. Bakit? Kapag pumasok sila dito, mga pogi yung speaker, magagaling, magaganda, ang saya ng community, napaka-positive. Ha? Yung pag-uusapan at yung influence. At ma-orient, gaganda ang attitude. Ha? Yun yung magiging future ng pamangkin mo, anak mo, kakilala mo, na ipasok mo sa negosyong ito. Ganon. O, back tayo, baka malayo tayo sa topic, how to lead even without position. Ha? Sarili mo muna. Sarili mo muna. Sabi mo, sir, ha? Sabi mo, sir, mamaya, ha? Practice tayo. Ha?
O, tuturuan mo yung sarili mo paano mag-present. Tuturuan mo pa sarili mo paano kumausap. Tama? Tuturuan mo sarili mo paano kumausap ng tao, siyempre. Kasi bakit? Yung mga natutunan mo, sometimes makapagpasali ka ng isa. Hindi lahat kaagad sasali sa'yo. Yung expectation mo na marami kaagad sasali, walang ganon dito. Paisa-isa mo na yan. Bakit? Ito yung totoong process. Bakit ka binibigyan ng isang tao na sumali sa'yo? Na akala mo, ito na, ito na yung agila ko. Sumali na yung agila ko. Ito na yung magpapayaman sa akin. Nag-quit. Ay, bakit nag-quit? Kasi nga, hindi mo pa naturuan ng maayos. Hindi mo pa siya na-lead ng maayos. Tama? Hindi mo pa siya na-mold ng maayos. Reality check ulit. Ano ba yung kulang? Ano ba yung hindi mo na ituro? Ano ba yung kulang sa kaalaman mo para hindi na mag-quit yung downline mo? Tama ba? Nakuha nyo? In fact, may sumali na naman ulit. Tapos, binigay mo na lahat. Huwag lang yung pagkatao mo. Ha? Binigay mo na lahat. Lahat. Yeah. Binigay mo na. Ha? Inubos mo lahat ng effort mo, commitment mo para turuan na siya. Nag-quit ulit. Aray ko. May mga ganun talaga. Sometimes, kailangan mo munang pagdaanan yung mga maling tao para mapunta ka sa tamang tao. Yeah. Sabi na natin, talaga siya. Naya, ito ha. Kumakriking ba, no? Ha? Pagdaanan mo na yung maling tao para mapunta doon sa tamang tao. Ganon ang network. And aralin mo, bawat dumating sa'yo, kung ano yung pagkulang, at ano yung hindi mo na ibigay, at ano yung kulang niya. Bakit? Doon ka matututo eh. Bakit pa isa-isa muna? Simple lang. Hinahanda ka pa. Kung pagka sa newborn, gumagapang pa, dumididi, gumagapang, paunti-unting tumayo, unti-unting lumakad, and then mabilis tumakbo, tapos lakwatsero na, lakwatsera na. Tama ba? Pag lumaki na. Ganon din tayo dito. Tama? Ganon din tayo. Walang pinanganak. Kahit sino, pinanganak na magaling na kaagad. Walang pinanganak na doktor na, alam mo yun, dala-dala na kaagad yung medicine, dala-dala na kaagad yung pang-BP, di ba? Oh, walang pinanganak na attorney na sobrang dami ng learning pagdating sa Republic Act. Walang pinanganak na basketball player na may dala-dala ng bola. Lahat, pinanganak, hubot-hubad. Tama ba? Dumadaan sa tamang process. Natutong magsulat ng pangalan, natutong mag-EBC, mag-Dorime, hanggang matutong magbasa, hanggang natutong mag-English, hanggang natuto. Dumadami yung kaalaman. Ganon din yung process natin dito. Nasundan? Nasundan? Kaya meron sumali mawala. Bakit? That is preparation sa mga darating pa, libo-libong darating. Kasi bakit? Ikaw, simula ko pa lang sa business. Gusto mo kaagad maraming downline. Gusto mo kaagad maraming sumali sa'yo. O pag nandyan, sabihin natin, may pinting tao ka na ngayon. Tanong, kaya mo na bang turuan? Kaya mo na bang i-lead pagdating sa system? Baka, coach, napakarami ko na tao, anong gagawin ko dito? Tuanan, di ba? Yun lang, di ba? O, yung mangyayari. Kaya paunti-unti muna, pa isa-isa muna. Ang tawag dyan, ladder. Ladder. Yan. Isa, hanggang sa may sasaling dalawa, may sasaling lima, hanggang sa ma-practice na ma-practice, hanggang sa ma-immune ka. Tama? So, yun yung pag-aaral, yun yung sarili muna. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Alright? Nasundan? O, dapat nasundan, ha? I-lead mo muna sarili mo kahit wala kang posisyon. Huwag mong hilingin na may posisyon ka agad. At huwag mong hilingin na malaki ka agad ang kinikita mo. Hilaw ang tawag dyan. Walang swerte-swerte. Ha? Kasi bakit? Kapag swerte-swerte ang labanan, alam mo, napaka-unfair ni Lord. Kapag ganun, ang daming ginagawang malas mo. Joke. Alright? O, ito na. Pag-uusapan natin, ha? So, how to lead without position. Ang pang-apat, building confidence in sales and recruitment.
Magandang pag-uusapan to. Building confident, ha? From the word building confident, ito na gagawin na kitang warrior ngayon. Lalagyan na natin ng pananggalang yung sarili mo. Ha? Lalagyan na kita ng pinakamatibay na pananggalang sa mga masasakit na salita sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, sa pamilya mo. Ha? Confidence. Maybe reason may mga hindi kumikita dito sa negosyong ito. Bakit kakulangan sa confidence? Ay, hindi ko kasi kayang mag-invite. Hindi ko kasi kayang i-share yung negosyo sa pamilya ko. Baka magalit yung asawa ko eh. Wala yan. Asawa mo na. Huwag mong patabihin. Alright? Asawa mo kalaban mo. Napakadali lang yan. Ito, building confidence. Sisimulan po natin yan sa routine ng pamilya. Sa area ng family. Doon natin susubukin. Ha? Para maging confidence ka sa ibang tao. Ito gagawin natin. Paano sir makapag-build ng confidence at makapag-sales, okay, sa negosyo? Ha? Para sa mga nahihiyang mag-invite o magbenta. Ito na. Anong gagawin? Simple-simple. Bintahan mo muna sarili mo. Ha? Bintahan mo muna sarili mo. O meron tayong products. Meron tayong kape. Ha? Umiinom ka na ba ng kape? Nagtitake ka na ba ng 74/7? Insured ka na ba? Sarili mo muna bintahan mo. Nag-PMA ka na ba? Baka hindi ka nag-PMA. Umaasa ka lang ng libre sa Cosmo. Ha? So yun yung unang pag-build ng confidence. Ikaw muna ulit. Tapos, namnamin mo. Bago mo i-share sa asawa mo. Alam mo, honey, ha? Kapag natikman mo tong kape, kung gaano ako kasarap, kasing sarap ko rin to. Iya ba? Ano? Talaga? Sige nga, patikim nga. Alright? Patikimin mo. Alright? Pinatikim mo na ba ng products? Alam mo ba yung kape na yan? Galing yan sa negosyo namin. May negosyo ko na pala. Oo. So doon magsisimula sa pagpapractice. Pagpraktisan mo muna yung asawa mo, mga kapatid mo, pagpraktisan mo muna. Bakit sila yung mga malapit sa iyo eh? Mabilis silang imbitahin. Mabilis silang kausapin. Bakit? Sila nga mabilis lumapit sa iyo. Especially pag OFW ka. So pagpraktisan mo muna sila. O paano mag-practice para mag-build ng confidence? Dapat naniniwala ka sa video. Ha? O maganda ba yung video natin? Okay ba yung enrollment video? Naniniwala ka ba sa video na yan? Papayamanin ka. O, tanong, naniniwala ka ba? O kung naniniwala ka, sige nga. Mag-type ka ng yes. Ay, grabe, hindi nag-yes, oh. Walang tiwala, oh. May isa pa lang, oh. Ha? O, ayan. Naniniwala naman pala. O, naniniwala ka sa video. Yung enrollment video natin. Ipapanood mo sa asawa mo. Papanood mo sa asawa mo, business, family business ito. Para ma-build yung confidence mo. Papanood mo sa kamag-anak mo, sa kuya mo, sa ate mo, sa mga kapatid mo. Kung may magulang ka, ipapanood mo sa mga magulang mo. Yung video na yan. Alright? Ipapanood mo para magkaroon ka ng sales. Para magkaroon ka ng productive or production. Para maging productive lagi yung paghataw mo sa business. Diyan ka muna magpa-practice. Alright? Alam niyo yung pinakamalaking mali. Yung pinag-practicean, yung ibang tao kaagad. Minsan, nauna pa yung ibang tao sumali kaysa sumali una yung pamilya. Tama? Alam niyo ba yung negosyo natin parang ganito yung posisyon. Nagsimula ka na, ikaw to. Kapag sumali asawa mo, i-member mo, under sa'yo yun. Pag may sumaling ibang tao, i-under mo sa asawa mo. Pag humataw yung ibang tao na yon, kikita asawa mo, kikita ka. Dalawa kayo. Ha? Kaya pag naging masaya asawa mo, masaya ka. Ang tawag doon, everybody happy. Pag dumami tao mo, kumikita na, happy together kapag tumagal. Nakuha nyo?
muna yung mga kamag-anak mo first. Dapat malatag mo muna sila sa under sa account mo. Pag-practicean para mag-build ka ng confidence. Practice, 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 practice. Kung wala ka mapag-practicean, humarap ka sa salamin. Explain mo sa sarili mo. Pag hindi ka pa convince sa sarili mo, walang iya, mag-quit ka na. Sarili mo na, hindi mo pa convince. Paano mo i-convince yung ibang tao sa negosyong ito kung ikaw mismo hindi pa konbinsado o kumbinsido? Tama? Simple lang. Ganun lang siya kasimple. Oh, paano mo sila dalhin sa ganitong opportunity? Paano mo ipapaniwala sa kanila yayaman sila dito kung ikaw mismo hindi naniniwala? Nayayaman ka. Sabihin mo sa asawa mo, yayaman na tayo dito. Pero parang nagdududa ako eh. O paano sila maniniwala? Ikaw nagdududa. Paano sasali? Tama ba? Huwag yung, alam mo, parang yayaman na tayo dito. Parang, alam mo, parang yayaman tayo dito. May parang pa eh. Alam mo, yayaman tayo dito, 100%. Tulungan mo ako pagtulungan natin. Eh kung negative talaga, meron naman ako technique dyan pag negative. Ha? Kailang oras na ba tayo? Pero okay lang. Sulitin natin yung time. Until na matuto ka, maging warrior ka after this training, naniniwala akong may confidence ka na. Right? Naniniwala akong hahataw ka na ng bonggang-bongga after nito. O ito, pag ayaw ng asawa mo, paglaanan mo ng pera, anong gagawin? I-member mo. Secret member. Hashtag. Alright? I-member mo. Oh. Tapos kung may mga anak ka, i-aware mo sa negosyo, negative. I-member mo rin sila. Under sa asawa mo. Bakit? Bakit sila under sa inyo? Kasi sila yung future. Kasi, tama ba? Sila yung future na nahataw para kikita kayo sa trabaho nila. Tama? Yung mga anak nyo. Ngayon, pag na-member na. Pag na-member na sila lahat, sisimulan na natin imbitahin yung ibang tao. Gi-under natin under sa kanila. Sangpak under sa kanila. Pakitain natin sila. Let's say for example, kung pakitain natin ng tigpa 5,000 bawat isa. For example, isa anak mo, isang asawa. Dalawa asawa. Alright? Pinapatawag ko lang kung kayo, ha? Isa anak, isang asawa, ha? Para malinaw. Pakitain natin sila ng tigpa 5,000. Ngayon, kapag kumita na ng 5,000 or 10,000 or even 20,000 ng income, ipa-incas mo. Parang, honey, gusto mo ng pera? Meron akong 20,000. May ID ka, di ba? Oh, may ID ka. I-install mo itong Vivo, i-open mo itong website, tapos i-withdraw mo. Ito gagawin mo, honey. Ipalink mo yung Vivo mo doon sa TTC. Ipa-verified mo yan. Ha? Tapos i-encash mo doon sa Vivo. Hintayin mo 1 linggo, papasok na yan. Sino ba namang ayaw? Pag nandun na yung pera sa kanya, alright? Pag nandun na yung pera sa kanya, saka mo i-reveal na alam mo ba yung pera na yan, galing yan sa negosyo mo. Anong negosyo sa UR? Ito yung website mo, ito na yung income mo, at yan yung payout mo. Alam mo ba, hindi lang 20,000 yung matanggap mo. Kapag pagtulungan natin hatawin ang negosyo ito, sino pang aayaw? May technique pagdating sa mga negative. Minsan, overthinking ka lang. Tama, hindi ka nakapag-isip ng tamang strategy. Tamang idea para mamimper sila. Kasi bakit? Overthinking ka. Baka magalit. Baka mag-away kayo. Dati pa naman kayo nag-away. Hindi ka pa ba sanay? Alright? Masundan nyo? Yun ang gagawin. Pag anak mo negative, member mo. Naniniwala po ako, 99%. Ang tao mukhang pera. Tama? Kahit tayo, di ba? Sabihan mo ako, mukhang pera ka ba, sir? Oo naman. Kasi naman mukhang no. Oo, mas pipili ko mukhang pera ako, siyempre. Yan yung second oxygen ng tao, pera. Kung naniniwala kung may tao na ayaw ng pera, sino sa inyo dito ayaw ng pera? Sige, akin na. Senior, ito yung GCash number ko. Yung ayaw kumita ng pera, akin na. Ha? Pasa sa GCash account ko. So, ibig sabihin, lahat tayo gusto kumita ng pera. Ganon din sila. Nasundan nyo?
Ganon din sila. Gusto rin kumita ng pera. Yun ang technique. Nagdadarama ka lang kasi minsan. Kaya hindi ka nakapag-isip ng magandang idea. Pag ayaw nila, paghandaan natin. Ang importante, napag-practicean mo sila. Tama? Tama ba? Tama ba? Oo. Oo, ito. Ito yung panglima. Ha? Ano yung panglima? Kasi yung pang-apat, building confidence. Para magkaroon ka ng confidence. Ang pag-build ng confidence, pera din. Pilitin mong kumita ng pera para ma-build yung confidence level mo. Pilitin mong kumita ng pera para ma-build ang confidence level mo. At least makatikin ka man lang ng income, manggigigil ka. Tama? Totoo yun. Nasa pera din nagsisimula yung confidence level. Bakit? Tingnan mo yung mga mayaman. Lakad pa lang, alam mong mayaman na. Bakit? Very confident kasi bakit mayaman eh. Tingnan mo yung mahirap. Lakad pa lang, alam mong mahirap na. Bakit? Walang pera eh. Tama? Ibig sabihin, ang confidence level ng tao nagsisimula sa pera. Kaya gusto mong mag-build yung confidence mo, simulan mong kumita. Dapat kumita ka. O, bago kumita, aralin mo. Ito yung technique. Ito yung idea natin. O, ito pang-lima. Ha? Pang-lima na tayo. Yung panlima natin, ito na yung reality. Reality sa mga networking, bakit nag-failure sa negosyong ito? Yung tinatawag na overcoming rejection and failure. Ito na. Overcoming rejection and failure. Meron palang ganon. Hindi nawawala sa buhay natin yan. Habang buhay, may rejection. Tama? Sabi nga ng founder ng Honda, success is 99% failure. Grabe, no? So, ang pagtatagumpay, yung 99% failure. And only 1% ang chance para mag-success because of the rejection. Tama? Bakit may rejection? Simple lang. Analyze mo. Bakit mayroong rejection? Walang success. Tama ba? Paano mo masabing nag-success ka? Paano mo masabing winner ka? Or panalo ka kung hindi ka dadaan sa matinding marathon? Nakuha nyo? Paano mo masabing finish line kung hindi ka nagsisimulang tumakbo ng mas mabilis para makarating sa dulo? Hindi mo matawag na success kung wala mga problema pagdadaanan. Wala mga struggle, wala mga trials, wala mga rejection, etc. Kaya nga tinatawag na success, nag-success ka. Bakit? Nalagpasan mo. Kaya kung ang tingin mo sa rejection ay masama, para sa amin opportunity. Bakit? Iyon yung dahilan bakit may mga taong nag-success. Dahil sa rejection. Kung ayaw mo ng rejection, paano ka mag-success? Balance ang buhay. Tama ba? Yan yun. Paano mo masabing masaya ka kung walang words na malungkot? Paano mo ma-appreciate na gwapo ako kung hindi ka pangit? Alright? Nawa nyo? Kasi that, simple lang i-analyze eh. Paano mo sabihin sa akin, pogi ako, kung hindi ka pangit? Paano mo sabihin pangit ka kung hindi ako pogi? Yeah. Wala kayong magawa kasi ako yung nasa mic, ha? Bawi kayo next time, bilisan nyo. Bawi kayo next time para kayo naman yung magsabi yan. Alright? So you need to analyze. Analyze the situation. Bakit may nangyayaring ganito? Bakit may nangyayaring ganito? You need to analyze. Tama? And accept. I-adapt. Bakit may rejection? Pag meron ka imbitahan, nag-no, hindi ibig sabihin na nag-no ay wala na sasali. Ibig sabihin, kapag yung salitang no and o, next opportunity na makapaghanap ka ng iba. Bakit mo ipagsiksikan yung sarili mo sa taong hindi ka naman niya gusto? Kaya ka nasasaktan.
For example, iniwan ka ng jowa mo. Pinagsiksikan mo pa sarili mo. Wala na bang iba dyan? Next! Ganun din ang negosyo natin. Alam mo, kapag pinagsiksikan mo yung sarili mo, pinapakita mo lang na wala kang value. Tama? Dapat hindi ka maghabol. Hayaan mo ikaw yung habulin nila. Hayaan mo sila maghabol sa'yo. Tapos pag may humabol na, habol ka. Alright? Bahala ka sa buhay mo. Nakuha niyo? Oh. Ganun na kasi. Analyze the situation. Bakit ka may problema ngayon? Simple lang. Kaya ka may problema ngayon kasi may next na mangyayari yan. May maganda mangyayari sa hinaharap. Oh. Yung taong imbitahin mo, ayaw. Hayaan mo na. Kinukulit mo pa kasi. Ayaw na nga eh. Kinukulit mo pa. Minibisis mo, ang haba-haba pa ng conversation nyo. Ang ending, ayaw din. Hindi magbabago yan. Merong perfect timing sa mga tao. Tama ba? Merong timing. At hindi pwedeng mangyari na lahat ay sasali. Bakit? Paano ka maging successful kung lahat ay sasali? Tama ba? Oh, paano mo ma-appreciate yung yaman mo? Paano mo ma-appreciate na may million ka? Kung lahat ay mayroong ding milyon. Tama? O example, milyonarya ka. Tapos lahat sumali. Gusto mo sumakay ng jeep. Wala nang driver. Kasi bakit? Yung driver, milyonarya rin. Bakit siya mag-drive? Ha? Kukuha ka ng katulong. Hindi ka na makarecruit ng katulong. Bakit? Milyonarya na rin. Oh, nakuha nyo? May purpose sa mga taong umaayaw. Alam niyo yung pinaka-reason? Sila yung mapakinabangan natin pagdating ng panahon kapag successful ka na. Tama? Hindi mo sila kailangan murahin, saktan, utsita, pagsabihan ng ganun-ganyan. Bakit? Malaking bagay din sila sa success mo. Walang success kung wala sila. Nakuha nyo? Kaya pag meron kang inimbita, ayaw, hindi ibig sabihin hindi para sa'yo ang negosyong ito. Napunta ka lang sa maling tao. Bilisan mong magparami ng recruit. Bakit? Nandun, maraming tao doon. Baka sa isang barangay nyo, ikaw pa lang yung member. Paano mo sabihin wala ka ng prospect? Baka sa friend list mo, dalawa pa lang kayong member. Tama? Paano mo sabihin na wala kang prospect? Tama ba? Remember, sa 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 industriya natin, over 6 million distributor pa lang. Worldwide. Sa Pilipinas, thousands pa lang ang member. Sabihin natin na sa mga 30,000 or 1,000,000. Ilang population ba tayo sa Pilipinas? Tama ba? Napakarami pang tao pwedeng imbitahin. Ito pa malupit. Next year, may mag-i-18 years old. Next year, may mag-i-18 years old. Tama? Hindi maging saturated yung market sa negosyo natin. Kung mayroong mga saturated situation, pagiging empleyado yun. Kasi pag tumanda ka na, tatanggalin ka talaga. Kaya sa gusto mo. Bakit? Maraming gumagraduate din na ngayon. Walang mapasukan. Hindi saturated. Tama? Sa pagninegosyo, maraming bibintahan, maraming pwedeng gagawing leader, maraming re-recruitin. Nasunda? Overcome yung rejection. Pag na-reject ka, okay lang. Hindi pwedeng magdrama. Pag na-reject ko, ang daming rejection eh. Nawawalan ako ng gana. Oh. Tingnan natin. Oh. Nawawalan ng gana. Na-reject. Gusto mo yata sasalin lahat. Pag pinasalin lahat yan ni Lord sa'yo, ha? Kabahan ka na. Baka binigyan ka na ng tama, kasiyahan. Ha? Bago ka kunin. O, diba? O, pag merong ayaw, hindi ibig sabihin no, ay wala. Next opportunity yan. Right? Nagsisimula ka pa lang, ito tanda, ipasok mo ito sa subconscious mind mo. Itong words na ito, panghawakan mo hanggang sa maging successful ka. Nagbabalak ka pa lang na mag-upgrade. Ha? Meron ng libu-libong tao preparation si Lord para sa iyo. Hanapin mo na lang.
Libo-libong tao na nakahanda para sa'yo. Hanapin mo na lang. Alright? Ibibigay yan sa mga taong hindi sumusuko kung nare-reject. Sa mga taong kahit nasasaktan, inaaway ng pamilya, binibigay yan yung libo-libo. Yung deserve mo. Yung deserve mo. Kung gaano kadaming leader ang gusto mo. Ibibigay yan in the right time. In the right time. Sa tamang panahon. Kapag tamang tao ka na rin. Tama? Tanong. Tamang tao ka na ba? Oh. Reality check ulit. Harap ka sa salamin. Tanungin mo sarili mo. Self, are you ready to rumble? Alright? Ha? Oh, pinapatawa ko lang kayo. Pero yun yung totoo. Tama? Hindi mangyayaring hindi ka magkakaroon ng grupo. Basta tuloy-tuloy mo gagawin ang negosyo ito. Rejection, maganda yan. Napakasarap yung rejection. Ma-realize mo yan, time will come kapag ikaw naman yung nasa sitwasyon namin. Yung very confident ka na. Yung wala ka nang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Basta ang pakialam mo, yayaman ka. Yun lang. Alright? O ito. Excuse me. Pag-uusapan natin, ang pinakamagandang words, ito na. Yung time management. Ito na yung pang-anim, ha? 10 topic lang po tayo ngayon. Pero kahit matagalan tayo, okay lang yan para sa akin. Ang importante, marami kayong baunin. Okay? Hindi yung totoong laban dito ngayon. Ang laban natin after nito. Ang laban natin sa labas. Ang laban natin after natin mag-usap-usap. Yun ang totoong laban. Tama? Hindi ngayon yung laban natin. Reminders, this is reminders. This is reminders. Reminders lang po ito sa lahat ng mga part ng your online system. O, ito na. Excuse me. Medyo inuubong kasi ako kaya hindi ako kagad hindi ako kagad makapagtawag nito. Hindi ganun kalakas yung boses ko. Kaya pipilitin natin, parang didiin natin. Alright? Pang-anim, time management for part-time earners, even OFW or nasa Pilipinas. Ito na ha, tingnan nyo ito. Time management. O, time management na lang. Paano mag-manage ng oras? Even full-time ka or part-time ka? O, ito na pag-uusapan natin. Sa paano pagsabayin yung trabaho sa sideline mo para magkaresulta ka? Unahin ko ngayon yung mga part-timer. O, mga part-timer, mag-ingay. O, mga part-timer, mag-ingay. O, para sa mga part-timer, na yung mga ubod ng busy, especially sa mga nagbisi-bisihan lang. Grabe ka naman, coach. O, eto. Paano? Paano set ng time management? Para makapag-time management ka, ang gagawin mo, mag-set ka muna ng activity. Activity. Goal everyday kung tawagin. Tama? Goal everyday. Ano ba yung goal everyday mo sa negosyong ito? I give you some example na mga iilan sa activity na gagawin. Tama? For example, part-time ka. Ang goal mo sa araw na yan, at least send ka ng 10 or 20 customer doon sa video presentation natin sa enrollment. Or in short, at least magkaroon ka ng 10 to 20 customer sa loob ng isang araw. Isulat mo siya sa papel. Lagyan ng petsa. May, Mayo, petsa size. Mayo, petsa size, year 2026. O, daily goal. Sulat mo una. 10 up to 20 customer. Take note. 10 up to 20 customer, dapat masindan mo ng video. Alright? Ano pa? Pangalawa, 2 or 3 posts about sa business doon sa timeline. Pangatlo, follow up sa mga prospect mong nauna. Pang-apat,
manood ng video. At least isang video or dalawang video. Yun yung isulat mo. Yan yung mga example na mga basic gagawin. Panglima, makipag-usap sa coach. Ha? Magpa-mentor sa coach. Yun yung daily goal sa mga part-timer. Nakuha nyo? Kapag sinulat mo na siya, siyempre magtatrabaho ka. Tama ba? After ng trabaho mo or may vacant time ka, check ka agad i-check mo ka agad yung daily goal mo. Ano ba yung uunahin ko? Etong pagpo-prospect pala yung uunahin. Rat-rat ka ngayon sa mga prospect. Rat. Tapos ka agad. Ano ba yung susunod? Uy, mag-post pa na ako ngayon. May time pa. O, ang gagawin mo. Pagkatapos, uy, may time pa ako. Follow up. O, di ubos. Uy, may time pa ako. Ha? Every time na may time ka, i-check mo yung activity mo. Uy, makipag-usap pala ako sa coach. Oh. Nakuha nyo? Araw-araw mong gagawin. Every time. Kung kailan ka may free time, doon mo gagawin yung activity. Yun yung time management. Hindi yung pag-oras ng bakante. Ay. Umupo sa sopa, uminom ng kape, maghubad ng sapatos, magsapo ng tuwalya, matulog, pagkatapos, mag-scroll na nakati-4 ang paa. Tapos chinat ka, nakasampung chat na yung coach mo. Coach, busy ako, pagod ako. Tama ba? Tinamaan? Tumama? Oh. Eh, paano ka maging successful pag ganyan ka? Araw-araw mong gagawin. O next day ulit. Mag-set ka naman ng lagyan mo na ulit ang pitsa. Mayo 7, year 2026. Daily goal. Isulat mo naman yung goal mo. Siyempre, may prospect ka. Unahin mo yung follow-up. Ilan yung ipapalo-up? 10 to 20 yung ipapalo-up. Pagpo-post, pagki-training, pakipag-usap sa coach. Daily goal. Pag may time ka pa ulit, kalpak naman ulit. Drrrr! Ganun yung gagawin. Di ba? Oh. Di ba napakasimple lang? Napakadaling gagawin, napakasimple. Sa araw-araw mong gagawin, malalaman at makikita mo na lang na ang layo mo na pala. Yun yung consistency is the key. Tama? Hindi basihan dito kung active ka lang. Hindi basihan dito na online ka lang. Ang basihan dito, anong ginawa mo sa time na yan? Yun ang totoong basihan. Activity, reality check tayo. Nagninegosyo ka, anong ginagawa mo sa negosyo mo? Baka nagpapapansin ka lang. Baka kunwaring online ka. Ha? Totoo? Baka kasi nagninegosyo ka, pakita mo, online ako para makita ni coach. Pag sinat ka ni coach, reklamo yung binungan mo kay coach. O, tinamaan ka na magaling. Simple-simple lang eh. Tama? Yun ang totoong laban. Especially kapag full-time ka. Mas marami kang magawang activity. Ito gagawin mo activity. Isulat mo lahat ng gagawin mo bukas. Tatrabahuin mo kinabukasan. Pagising mo. Bago matulog, isulat mo lahat ng gagawin mo. Tama? Para magpagising mo, may gagawin ka. Hindi yung pagising mo, ano naman kaya kamalasan na mangyari sa araw na ito? Oh. Kaya mo napapansin yung mga problema kasi busy ka sa ibang bagay. Tama? Busy ka sa kakatingin sa problema. Kaya malapit yung problema sa'yo kasi bakante ka. Subukan mo magpaka-busy. Tingnan natin kung mapansin mo. Baka mamaya, pati yung jowa mo, hindi mo na mapansin. Baka asawa mo, tawag na tawag, hindi mo na mapansin kasi sobrang busy mo sa negosyo. Hindi mo mapansin ganun ang problema kapag nagpaka-busy ka sa negosyo mo. Kaya ka nagdadrama ngayon. Nagkaroon ka ng maraming problema kasi bakante ka nga eh. Imbes na bakanting oras, gagamitin mo sa negosyo, hindi ka nagninegosyo ng tama, eh di ginamit ng problema. Ayan. Kasi bakit? Kung sa amin darating yung problema na yan, welcome sa amin yan. Papakainin pa namin yan. Isi-celebrate pa namin yan. Bakit? Every time na may problema kami, doon kami masaya. Alam namin ang kasunod. Opportunity na naman to. Pera na naman to. Ha? Ganon kami tumanggap at nag-welcome ng problem.
Tama? Tama? Alam nyo naman paano mag-solve ng problem eh. Example, 1 plus 1. Ang daling-daling i-solve, di ba? So, ibig sabihin, every time may problem, may solution. Tama? Hindi ibig sabihin may problem ka, tigil ka na. Hindi ibig sabihin may problem ka, nawawalan ka na ng gana. Tapos isisisi mo sa company, bakit di ka nagka-resulta? Ikaw lang din naman may kasalanan. Tama ba? Oh. Aray ko. Buti nga sa'yo, ha? Next, pampito na tayo. Malapit na tayo. Malapit na makaligtas sa sakit na salita ni Coach. Actually guys, although masakit, masakit ang reality. Totoo. Kasi kapag hindi ka masaktan, hindi ka matuto. Kaya nga pag ang bakal baluktot, kailangan ituwid. Kung kailangan initin, kailangan idaan sa matinding apoy bago maituwid yan, gagawin natin yan. Para yayaman ka lang sa negosyong ito, ikaw yung pinag-usapan natin, nagsisilbing bakal. Tama? Kung baluktot pa, itawid natin yan. Oh. Next. Duplication system, paano paramihin ang team mo? Ayan na. Excuse me. Paano paramihin ang team mo? Simple lang. Ito paano paramihin? Every time na may show, example, may leader ka na. Accept mo na leader ka. Huwag kang maghintay sa coach mo na sila pa yung mag-inform doon sa mga tao mo. Kapag yung sarili mong recruit na tao mo, dinala mo sila dito, i-accept mo na ikaw na yung mag-gather sa kanina. Responsibility mo yan. Tama? Responsibility mo yan. Kasi kapag hindi yayaman yan, pag hindi natuto yan, ikaw masisi yan. Hindi kami, bahala ka dyan. Tama? Oh, pag meron nang nakarali sa Zoom, anong gagawin mo doon sa taong pinasali mo? Irali mo rin yung Zoom. I-inform mo rin siya. Oy, may Zoom tayo mamaya. Pasok ka. Ha? Dapat priority mo to. Alam mo ba yung speaker natin? Obod ng gigil. Obod ng... Di ba? Saya-saya pakinggan. Minsan masaktan ka nga lang, pero masarap. Masakit na masarap. Ha? Alright? Mm. Para ma-duplicate ka. Para ma-duplicate ka. Alright? Kasi duplicable naman yung sistema na natin eh. Oh. For example, may leader ka na. So yung ituturo mo doon sa leader mo, kung ano yung ginagawa mo. Example, nagpapa-enroll ka, turuan mo rin siya magpa-enroll. Tama? Step by step. Paano mag-prospect, ituturo mo rin sa kanya. Huwag daw mong hayaan na coach mo pa rin, personal mentor mo pa rin yung magturo doon sa sarili mong recruit. Support na lang ang mentor dyan. Nakuha nyo? So, yun yung duplication system. Yung importante po yan. And, pangwalo, diretsahan na tayo. Excuse me. Nawala ako sandali. Full of major. Ayan. So, pangwalo, ito na. The power of environment and association. O ano yun? Bakit mahalaga kung sino-sino yung mga taong nakasalamuhan mo? Bakit mahalaga kung sino-sino yung mga taong dapat lagi mong nakachat? Tama? May ilan sa inyo na nakipag-cooperate pa rin doon sa mga nag-quit na. Hindi ka na matutulungan yan. Kapag yung kachat mo, dating member, na negative kasi hindi kinaya yung rejection, sa conversation mo pa rin ngayon, ini-entertain mo pa. I-let go mo na yan. Wala kang mapapala dyan. Hahatakin ka pa bababa. I-discourage ka pa niyan. Tama? Saan ka dapat makinig? Saan mo dapat ibigay yung time mo? Unang-una, dito, environment natin. Ito, powerful. Parang kung sa bonfire, parang ganito bonfire, ha? Parang ganito, oh. Tingnan nyo, ha? Malakas masyado yung apoy ng UR. Nandito ka kasama parang, example, parang panggatong ka. Ha? Umaapoy ka kasi kasama mo kami. Upod ang lakas ng apoy. Kaya ka nahahawa, kaya ka umaapoy din. Tama? Kapag tinanggal ka dyan, ha? Kapag tinanggal ka dyan,
Tinanggal mo yung sarili mo sa positibong environment. Unti-unti mawala ng power. Unti-unti kang mawala ng power ng apoy. Tapos yung nagdala pa sa'yo, tubig pa. Tama? Tubig is representative doon sa mga taong negative. Hindi, ang bilis mawala ng apoy mo. Kaya lagi ka nakadikit sa amin. Lagi ka makipag-cooperate sa environment. Lagi ka makipag-cooperate sa cause mo. Doon mo ibigay yung maraming oras mo para masustain natin yung power mo. Tama? As first timer, kung hindi mo pa kayang i-sustain yung excitement level mo, sa amin ka dumikit. Bakit? Kapag kami kausap mo, powerful ang mangyari sa'yo. Tama? Kapag sumabay ka sa UR, napakaganda yung mangyari sa'yo. Power na power ka, baliwan yung system natin. Tama ba? Kaya pipiliin mo yung mga taong lagi mong nakachat. Pipiliin mo yung mga taong friend mo. Ha? Hindi ko sinasabing bawal ba makipag-friend. Pipiliin mo yung taong nasa environment mo. Kung gusto mo talaga hindi mawawala ng power. Nakuha nyo? Ganun lang naman siya kasimple. Kasi bakit? Para masustain yung excitement level natin, dapat masustain mo rin sa sarili mo yung excited kang yayaman. Pero mo, ang sarili natin parang pinaka-importanting halaman. Tama? Na itinanim sa hardin. You need to protect yourself na hindi kainin ng mga peste. Ano yung peste? Yung mga kumakain ng mga halaman, tama ba? Oh, para hindi sisirain. Yun yung mga tao, alam mo yon, nangangarap ka nga eh. Nangangarap ka lang din naman, pero bakit ayaw nilang maging successful ka? Yun yung mga tao, mga mainggitin. Ayaw nilang maging successful ka kasi yun yung mga taong ayaw nilang malamangan. Kaya pipiliin mo yung mga taong lagi mong makausap, makachat, makahalubilo. Kami yun. Tama? Pag may negative ka na friend, iwanan mo na yan. Kalimutan mo na, hindi ka matutulungan yan. Negative nga eh. Baka nga, lalamunin ka pa yan. Ahas yan. Tama? Sa amin, kapag lumapit ka sa amin, yung matatanggap mo sa amin, yung mababaon mo sa amin, napakaraming learnings. Magiging powerful ka. Tama? Every time na may problem ka, saan ka malalapit? Doon sa mga may problema din, sa amin ka lalapit. Bakit? Kami yung may alam paano solusyonan yung problem. Kasi kung doon ka lalapit sa mga nagkakaproblema na rin, sama-sama kayong may problema. Dalawa na kayo. Aper yung mangyayari sa inyo. Tama ba? Oh, walang problema ang masolusyonan kapag parehas kayo may problema. Sa amin kayo lalapit. Ha? Motivate namin kayo hanggat gusto nyo. Tama ba? Bibigyan ka namin ng magandang motivation sa buhay. Right? So yun yung the power of environment, yun yung para natin masustain hanggang sa maging successful ka. Hanggang ma-build yung confident level mo. Hanggang sa maging negosyante mindset ka na. Tama? Hanggang sa maging warrior ka. Hanggang sa magiging pinakamagaling ka ng warrior. Pinakamatibay pa. Tama? Yung tipong hindi mo na kailangan ng mentor para i-motivate yung sarili. Bakit? Alam mo kung paano i-motivate yung sarili. Hindi mo na kailangan ng doktor paano gamitin yung problem. Paano gagamutin yung sugat. Kasi alam mo na paano maggamot ng sugat. Hanggang sa ma-build ka ng ganong tao. Tama? Mm. Financial vision, yun yung pang-set. Financial vision, bakit hindi sapat ang sweldo? O, ito na. Especially sa mga OFW, dapat long-term mindset. Dapat meron kayo niyan. Ha? Reality check. Huwag kang maging sapat sa sweldo mo. Ito na yung binigay ni Lord. Hindi ganun. Maraming OFW ngayon, nawala ng trabaho dahil sa bomba, dahil sa gira. Unexpected na mangyayaring ganun. Gaya nga na lagi kong sinasabi, yung coming, hindi siya transparent. Walang transparent na makikita mo ano yung mangyari bukas. Mayroon bang nakakaalam kung ano mangyari bukas? Wala, di ba? Baka bukas, babalik na si Lord. O walang nakakaalam. Tama? So, kung yung araw na binigyan ka ng chance, kung pagbibigyan ka ng chance, natuparin ang pangarap mo, dapat ngayong araw na, simulan na natin.
Tama ba? Wala nang patumpik-tumpik pa. Tama? Paano mo masustain yung financially? Paano mo masustain yung financial kahit wala kang trabaho? Ito na, paano mapalaki yung negosyo mo? Ang importante, para magkaroon ka ng magandang financial, magandang savings, unahin natin palakihin ang negosyo ito. Kasi ito po yung long term. 2 dekada na po yung company natin, napakarami ng mga nangyari. Napakarami ng pinayaman, mga OFW, even hindi OFW sa Pilipinas, part-time or full-time. Tama? Hindi na bago, napakarami ng yumaman. Even kami, nagkaresulta na sa negosyong ito. Now, paano palakihin ang negosyong ito? Alright? Habang nagsisimula ka pa lang. Kapag i-post ba kita na palakihin yung negosyo mo, susugal ka ba? Tama? Kung gustong-gusto mo talaga na magiging financially free, i-build natin ng maayos yung negosyo mo. Ang unang dahilan, even hindi networking, negosyo kaya lumaki. Ha? Pinakaunang dahilan, siyempre yung may-ari, good attitude, okay na yung mindset, negosyante na. Pero yung pinakaunang-una talaga, dapat marami kang brands. Tama? Multiplication is the best. 15, okay, is the best. Sabi nga, mas maganda yung 30 comparison sa nag-iisa. Ano ba yung technique? Coach, ano ba yung sekreto mo? Bakit kumita ng malaki? Yung isang customer ko, 5 beses ako kumikita. Bakit? Napakarami kong account. VIP holder po kami. Tama? Kaya namin kayo pinupost na mag-15 accounts ka. Mag-31 accounts ka. Simply because, para maging solid yung effort mo. Hindi ibig sabihin na pina-15 accounts ka namin, pinalabas ka namin ng kapital, ay pinagtitirahan ka. Pinapasugal ka namin dito. Pinapataya ka namin dito. Kasi kami, tumaya, nanalo na kami, tumaya din kami, sumugal din kami. Leader, walang ibang gagawin ng leader, kundi pasundin yung mga under sa kanya. Tama ba? Kaya kami, kung ano yung maganda na nakikita namin, yun yung ipopost namin sa'yo. Kaya pag sinabi namin mag-15 accounts ka, kasi yun yung pinakamagandang bagay, magandang dahilan, bakit ka kikita ng malaki, para matry po lang income mo, mag-15 accounts ka, ikos wala akong kapital eh. Nagre-reklamo ka na naman. Alam kong wala kang kapital. Sana naman, huwag kang lang mawala ng pag-asa o paraan. Tama? Kasi alam mo yung malungkot, nakakalungkot na. Wala ka na ng pera, wala ka pang paraan. Wala ka pang idea. Tama? Wala kang pera, kung may paraan ka naman, paano pa rin? Lahat ng mga nagkapag-multiple account sa negosyong ito, wala din silang pera. Alright? Wala din silang pera. Paraan din ang ginagawa nila. Umutang nga yung iba eh. Yung iba naman, minamaximize nila yung sahod nila. Kalahati sa pamilya, kalahati sa negosyo. Maraming paraan na pwedeng gagawin. Kami nga, wala kaming trabaho. Bakit kami nakapag-multiple accounts? Simple lang. Tama? Paraan din ang ginagawa namin. Tama? So bakit mag-multiple accounts? Gaya nga nasabi ko, may VIP holder po kami. Kapag VIP ka, may time sa isang customer, 5 beses kang pwedeng kumita pagdating sa binary. Alright? For example, meron kang isang taxi. Tapos nagbaboundary ka ng 1,000 everyday. Bawat biyahe ng taxi mo, 1,000. Everyday. Paano kung meron kang 15 taxi? 15 na taxi everyday bumabiyahe and 1,000 boundary everyday. Magkano? Di 15,000. Anong decision? Much better na mas marami kang brands ikumpara sa nag-iisa. Napapansin nyo ba, malaki naman yung Jollibee. Pero bakit maraming brands ng Jollibee? Malaki naman yung Mang Inasal. Pero bakit maraming brands ang Mang Inasal? Technique ng mga negosyante is to multiplication. Hindi lang sa sarili mo yung i-multiply mo. I-multiply mo rin yung negosyo mo.
paparamihin mo yung negosyo mo. Hindi lang tao. Tama? Pati tindahan mo. Yung tindahan natin, representative sa account. Yung account natin, yun yung tindahan natin. Saan manggaling yung customer? Yung kabarangay natin si Facebook. Diyan galing yung customer natin. Online era na tayo ngayon. Tama? Digital kung tawagin. Oh. Kaya it's time to push yourself. Kailangan mong palakihin ang negosyo mo. Mag-invest first. Hindi pwedeng, hindi pa nga maganda yung posisyon ng negosyo mo. Gusto mo na kagad kumita ng malaki, maling moves yun. Tama ba? Walang sino bang nagninegosyo na hindi nagsisimula ng mga pital. Bukod sa pera, import. Bukod sa import, pera. Dalawa lang. Tama ba? Oh, mga pital ka muna. Bakit? Kapag nagtanim ka ng mangga, ang anihin mo mangga din. Pag nagtanim ka ng pera, anihin mo pera din. Tama? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kapag VIP holder ka na, do not expect na wala kang gagawin. Kaya ka nagbi-VIP. Kasi mas advantage ka doon sa mga nag-iisang account lang. Ibig sabihin, nag-VIP ka, sumugat ka ng malaki, trabahuin natin ng malaki. Tama? Hahatawin natin. Masarap humataw pag malaking taya. Oh, may dalawang opsyon. Even mag-manual ka, mag-marketer ka. Kapag nag-marketer ka naman, siyempre maglalabas ka ng pera. Kapag may marketer ka, huwag din mag-expect na walang gagawin. Tama? Ang marketer, support lang po yan. Support lang yan. Dalawang linya lang yan. Mas maganda pa rin yung may marketer ka, may sarili ka ding galaw, may sarili ka ding hataw. Kasi negosyante ka. Tama ba? Bonus na lang yung trabaho ng marketer sa binary. Ito pa matindi, nagkukuha ng marketer, nagmamadali pa. Coach, 5 buwan na, wala pa rin resulta. Pambira naman. Hindi tayo nagtatanim ng munggo para kinabukasan ani, togi. Nagtatanim tayo ng mangga, 3 to 5 years ang labanan. Kapag yan natuto, naging milyonaryo, doon ka ani. Tama? Hindi labanan dito months lang, hindi year ang labanan dito. Maraming taon ang labanan sa pagbibuild ng network. Kaya wag na wag kang magmamadali kasi mababagalan tayo. Lahat ng mga nagmamadali, hilaw ang naging resulta. Parang nagsaing. Tama ba? Parang nagsaing lang yan. Kapag hindi maganda yung kulok, ha? Hindi maganda yung luto. Oh. At dapat tuloy-tuloy na gagawin ang negosyo. Bakit? Walang kumukulong tubig sa patay sinding apoy. Tandaan nyo lagi yan. Tama? Oh. Last, paano maging unstoppable leader? How to become unstoppable leader? Ito na pag-uusapan natin. Totoo bang unstoppable ka? Ang mga unstoppable, lumalaban kahit nahihirapan. Sumusugal kahit walang-wala. Tama? Tama ba? Tumatrabaho kahit pagod, kahit puyat. Yun ang mga unstoppable. Umaatake, pumapalag sa kahirapan. Tanong, unstoppable ka ba? Ha? Leader ka na ba? Tama? Baka ubod ng drama ka pa. Tanggalin mo ng kadramahan mo para maging unstoppable leader ka. Nakuha nyo? Guys, ang totoong success, ang totoong laban, para tayong mga sundalo dito. Hindi ka maging successful dito kung patsunga-tsunga pa rin ang laban mo, madali kang mamamatay. Madali kang tatamaan ng bala, madali kang tatamaan ng rejection. Yung totoong laban dito, dapat matibay ka. Tama? Dapat pusong asiro. Pumapalag ka lagi. Tama? Kapag pinupost ka ng coach mo, pinupost ka ng sponsor mo, i-grab mo. Tama? Pag-aralan mo kung ano yung pinupost sa'yo. Example, sabihin ng leader mo, dapat magkaroon ka ng sarili mong hub. Dapat magkaroon ka ng sarili mong leader. Dapat mag-multiple accounts ka. Dapat itong gagawin mo. Since na-unstoppable leader ka, anong gagawin? Yes, coach, I do my best. Whatever happens. Tama? Gagawin mo yan. Hindi yung mamaya na, may leader pa yung mga amo. Mamaya ko na gawin. Pasok ako mamaya. Hindi ganon yung unstoppable leader. Tama ba? Ang totoong mga kumikita dito, yung mayaman sa negosyong ito, grabe, iba ang dating, maangas, mayabang. Ganon. Ganon siya. Tama ba?
Kaya kung totoo lang din namang nagninegosyo tayo, laliman mo na yung reason why mo. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagninegosyo? Nandito ka ba kasi pugi yung speaker? Nagiging masaya ka lang? Nandito ka ba dahil wala kang libangan? Nandito ka ba kasi yung nagdala sa'yo, powerful? Ano ba yung pinaka-main reason mo? Bakit ka nagninegosyo? Kasi kung wala kang main purpose, mag-quit ka na. Nagpapagod ka lang sa sarili mo, nagsasayang ka lang ng pera. Laliman mo reason mo. Bakit mo gagawin ito? Kasi sawang-sawa ka na sa kahirapan. Sawang-sawa ka na sa buhay na kahirap. Tama ba? Sawang-sawa ka na sa pagod. Gawin mo ito sa pinakamalalim na reason. Para every time, kahit pagod ka na, puyat ka na, nahihirapan, nasasaktan ka na, lumalaban ka pa rin. Pumapalag ka pa rin. Kasi naniniwala ko, lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom na ito, kayo yung magiging unstoppable leader. Kayo yung unang maging milyonaryo, ha? Sa pamilya nyo. Kayo yung magtatawid ng kahirapan. Kayo yung magdadala sa magandang buhay sa pamilya mo, sa anak mo, kamag-anak mo, sa buong angkan mo. Ikaw yung magtatawid sa kanila sa magandang buhay. Kung naniniwala ka doon, okay lang bang palakpakan mo sarili mo? Okay ba sabihin mo sa sarili mo, self, tiis-tiis lang, malapit ka na. Dalawa yon. Malapit ka nang mag-quit o malapit ka nang yumaman. Mamili ka lang doon. Ha? Malapit ka na. Kaya pagkatapos nito, haharapin natin yung mga challenge sa labas. Hahataw tayo. Kahit anong mangyari, gawin natin ang business. Pagsigawan natin sa buong mundo na nagninegosyo tayo. Alright? Alright? Kaya mo ba? Ready ka na ba? Ha? Ready ka na ba ipagsigawan ng negosyong ito? Ready ka na bang i-post yung sarili mong payamanin na sarili mo? Kung ready ka na, tapos na po ako. Thank you very much. To God be the glory, more power po sa atin lahat. Alright? Back to you, host.